Yuzon. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Amen. Bago po tayo dumako sa ating bahaginan, nais ko pong tawagin ang kapatid natin nagdiriwang ng kanyang kaarawan na si kapatid na Minerva. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Magandang umaga po sa inyo lahat. Nais kong pasalamatan ng Ama sa kanyang kadakilang walang hanggan sa pagbibigay niya muli sa akin ng panibagong buhay, bagong yugto sa aking buhay at kasama ang Espiritong Banal. Amen po ba? Nais ko po siyang pasalamatan sa pamagitan po ng isang awit. Tatay. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo ng lubos. Salamat din sa lahat ng pangako, tinupad mo lahat ito sa buhay ko. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo, ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo, ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Sa'yo, aking Panginoong Jesus, tagumpayan siyang dulot mo sa buhay ko. Salamat din sa galak mong bigay sa'kin, bagamat ko minsa'y may dilim, may galak pa rin
kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Thank you po. Maraming salamat po. Sa lahat po ng nakakabatid, siyempre po yung mga pagsubok sa akin. Tanging Ama lamang pong nakakaalam, saka po yung mga kapwa ko kapatid na laging ipinagdarasal ako sa pag dumarating po yung pagsubok at pagdalisay sa aking buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, maraming salamat mahal na kapatid at maligayang kaarawan. At ang susunod po nating magbabahagi ay nagdiriwang din po ng kaarawan niya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na Janet Yuson. Magandang umaga po sa hapong ito. Muli po, nandito po ulit ako. Nagse-celebrate po ng aking kaarawan. Kasama ko ang halating ama, ang ating kinulugdan sa Apo Kunching at ng mga alagad na patuloy nagdarasal para sa aming pamilya. Lahat po tayo may mga pinagdadaanan, pero pagkasama po natin siya, madali po itong nalulutas sa pamamagitan ng mga panalangin ng ating mga mahal na alagad, lalo-lalo na po mahal na apo. Kanina pong umaga, naiiyak po ako kasi pagising ko po sa umaga, wala na po yung kape kong puso, umalis na po siya kasi sa tawag ng pangangailangan, kailangan pong umalis na siya. Ang anak ko po naman babae, kailangan pumunta ng Cebu kasi meron po siyang pinadala ng opisina para sa convention. So, siguro nga po talagang takda na dito ko po lagi gagawin ang aking kaarawan. Yun lamang po. Maraming salamat po. Muli, maraming salamat po kapatid. At tunay nga po na tayo mapalad sapagkat natagpuan natin ang magiging sandigan natin sa buhay at walang iba kundi ang dakilang Ama na sa atin lumalang. At ngayong umaga pong ito ay sa tanghali pong ito, wala po tayong magiging tema, wala po kung nakahandang tema. At kaya po ang lahat ay inaanyayaan na magbahagi kung ano po ay marapat nyong ibahagi at ginampanan ng Panginoon sa inyong buhay sa pamamagitan ng dakong ito. At ang una kong tatawagin na tagasunod ay si kapatid na Amang Kalma. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Maraming salamat po sa mga tatay. Kahapon po, ako po ang binati ko antemano ng Ama. Sa umaga ng pagkasili ng araw, binati ko na po ang Ama dahil siya ang pinakamahalagang nakasama natin. Siya ang lahat ang nakaalam sa ating buhay. Kung kailan, kasi ako ang masasabi ko lang, kasi si Apo Kunching na naidala ko po doon sa Santa Ines, doon po sa aking kapatid. Kaya napakabuti ng Panginoon, yung po palang pananalangin ay malaking bagay. Ipinanalangin ko po yun 1 linggo na sana makasama ko si Apong Kunching doon. At yun naman pong kapatid ko, gustong siyang makita. At nung papunta po kami roon, sabi ko po kay Apo, dahil tatanghaliin kami, araw po kasi ng linggo ata nun dumaan muna tayo ako sa Jollibee, kumain na tayo.
Nung pong sila po ay mag-uumpisa ng kakain, tinawagan po ako ng aking pamangkin. Ang sabi niya, Tito, tulinan nyo. Bakit? Masama ang lagay ng tatay ko. Nung pong malaman ng kinalugdan na si Apo Conching, hindi na po siya mapalagay. Sabi niya, tara na, wag na tayong kumain. Ako po talagang, nakita ko po talagang napakahalaga ng anak ng Diyos na ginagamit. Nakita ko po sa mukha ni Apo Conching yung masaya siya na pupunta doon sa aking kapatid. At ako po naman, nakita ko yung aking kapatid nung abutan po namin siya. Ang mata po niya namumuti. Akala ko po malalagot na siya. Nung pong makita siya, hinipo po siya ni Apo. Tinuto po yung kanyang likod at saka po dibdib. Siya po ay nakapagsalita. Napatanggap ni Apo yung aking kapatid. Yun po ang aking talagang napakasaya na nakita ko sa aking kapatid. Na tumanggap siya sa kanyang pagkakamali, nagsisi siya sa pagkakamali, at napatanggap ni Apo dun sa kanya. Ibinigay ng Ama bago siya malagot, ibinigay ng Ama na makarating sa Santa Ines. At sinabi ko nga sa Panginoon, kung kukunin niyo na po yung aking kapatid, wala po kayong makikitang kalungkutan sa akin. At kung bibigyan niyo naman po ako siya ng buhay, magiging halimbawa naman po siya sa Santa Ines. Kasi po yung aking kapatid na yun ay talagang malambing sa akin. Tumawag sa akin ang kapatid, ihanda mo na yung aking binhi na gagamitin sa tagulang. Pagka po yun ang tumatawag sa akin, hindi ko alam kung paano ko gagawin kasi yun po ang talagang kapatid kong talagang siyang sobrang bait din at nakikita niya sa akin yung kababaan. Sabi niya, kapatid, huwag mo na akong alalahanin yung binhi, ang alalahanin mo yung mga pagsisiga sa ating Panginoon. Kasi po marami siyang pagkakamali, hindi ko na po sasabihin yung kanyang, at ang hahadol po doon yung Panginoon eh. Kaya tayong lahat, alam ng Panginoon yung ating pagkakamali. Wala tayong maililihim sa Ama. Kaya yung aking kapatid, nung pong dumating po ako nung araw na malagutan siya, doon po sa parte ng Katagalugan, wala po yung tulungan. Nakita ko po yung aking bilas at saka yung aking pamangkin na dalawa, yinakap ako ang mahigpit. Nauna po kami kasi nung anak kong lalaki at saka yung aking isang bilas. Sabi ko, wala pa ng tulungan dito. Humanap ako ng kawad, humanap ako ng bombilya. Pinakuha ko nung tolda. Ang nakuha naman tolda gamit sa barangay. Kasi po, medyo nagkahidwaan sila nung kapitan. Kaya sabi ko, pagdating ng kinabukasan, haharapin ko yung kapitan at pakikiusapan ko. Ang kasarapan po nung nandun ka sa Panginoon, hindi mo pa kinakausap ang kapitan, alam na ang gagawin at isasagot sa iyo. Sabi ko, kung ano man kapitan ang nagawa ng kapatid ko, na pagkukulang dito sa barangay nito, ikaw na ang bahalang at ang Diyos na magpapatawad at magmamahal sa iyo. Yun po ang humabol ng mayor ng San Miguel, yung Bong Alvarez. Kasi po yung kapatid ko, kulong na mayor, basta pumali, ipagdidikdikan niya dahil nagtrabaho po siya sa Daran. At yung pong iba na dumating doon, yung pong manager ng Eurotex, yung may-ari, kaibigan niyang matalik kasi siya po ang lumakad ng lupa doon sa Plaridel. Kaya yung aking kapatid na nakita ko na nakipagdamay sa kanya, natutuwa naman po ako na yung aking kabarangay at yung pong aking pamangkin na kapitan ay nandoon din. Kaya ako nagpapasalamat kay Apo Conching na kinalukdan ng Panginoon na kasama po namin siya. Nakita ko po talagang yung sabi niya sa akin, kapatid, yung kapatid mo, bibigyan ko ng takdang araw, 9 na araw. Binigyan siya ng mga dahon-dahon. Yun naman pong kapatid ko, nung malaman yun, antimano po. Nagpalaga po yun. Antimano, ininom niya.
may dahon ng talbos ng kamote, talbos ng ampalaya, lahat po ng dahon. Gusto pa niyang gumaling. Kaya lang, tayo ay may takdang tinanguan sa Panginoon. Ano mang gawin natin lahat, pag ang Panginoon na humila sa atin, wala na tayong magagawa. Yung lang pong nag-birthday kanina, yung may kaarawan, maganda na po yun eh. Nakaraan ka na doon sa taon na yun. Hindi natin alam yung takdang araw ng bukas. Kaya napakahirap pong mangarap ngayon sa panahon ngayon. Yung pong kapatid ngayon, nangarap po eh. Nangarap, nagpabili ng binhi, kinabukas, siyam na araw, kinuha na siya ng Panginoon. Kaya yung pangarap natin, malagpasan lang natin, yung kaarawan natin, pagpasalamat natin sa Ama. Lahat-lahat. Ako po, sa buhay ko, nakikita ko po, sa aking mga pamilya, pag nananalangin ako, una ko pong pinananalangin, yung pong aking kapatid na may sakit na yon, pagkatapos po, yung aking anak na nasa abroad, kasi hindi ko nakikita kung ano nangyayari doon. At yung pong dalawa kong anak na talagang katabi kong bahay doon, talagang dinidigdig ko rin po sa panalangin. Kasi po sila, born again po dati. Sila po born again. Ako rin po born again. Hindi ko po kinahihiya sa Panginoon dahil hindi naman po ang relihiyon ang makapagliligtas sa atin. Yung relasyon natin sa Panginoon, yung ugali natin, at yung kababaan sa kapwa-tao natin. Yun ang napakasarap. Kung samba ka ng samba, pagkasamba mo, galit ka naman sa kapwa mo, baliwala lang. Kaya ako sa buhay ko talagang walang masasabi sa akin ng Panginoon. Puro kababaan, ang mga kapatid ko, matatanda man sa akin, basta't ako dumating, masaya sila. Kaya ako, pag matindi ako nakasasamba dito na ilang araw, ako nagpapasalamat kay Apo Conching doon sa pagkakapunta doon. Arami pong nagtatanong din sa kanya sa Santa Ines kung ano siya. Sabi ko sa paligi, kung gusto nyo nga akong pumunta, open naman siya. Wala ka akong iba-ibang relihiyon doon. Basta ka ako pumasok kayo ron, open kayo sa Panginoon. Kaya ako maraming pong salamat sa mga alagad ni Apo Conching. Sana yung lalo kayong dalisayin ng Panginoon at yung mga sumasamba rito talagang lalo din kayong kalukdan ng ating Panginoon na nakikita kayo, lagi kayong masasaya. Ang Diyos talagang mahimala siya. Talagang ako sa buhay ko talagang bakit ko aabutin pa itong edad na malakas na ito at saka ilang taon na akong walang asawa, 7 taon. Pero nung lumapit po ako sa Panginoon, na nakikita niya talagang nagiging bata ka pa sa Panginoon, sa harap ng ating Ama. Napakabuti ng Panginoon. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Dahil yung pong kahapon, yung po ang kaarawan ng Ama. Ama ng mga ama at Ama ng pamilya. Kaya napakabuti ng Ama sa ating lahat. Sana si Apo Conching bigyan siya pa ng malakas na pangangatawan para marami siyang mahikayat, matulungan, mapatanggap doon sa hindi pa nakatatanggap. Kulob na tiga saan lugar. O yung pong kapatid ko na yun, napakalayo, napatanggap niya. Kaya napakabuti ng Panginoon. Kaya maraming pong salamat sa inyong lahat. Katotohanan po ang sinambit mo, mahal na kapatid. Tunay nga po na napakahalaga ng isang Apo Conching sa ating buhay bilang isang pinili ng dakilang Ama upang sa ating magbigay ng liwanag sa taong nadidimlan, magbigay ng pag-asa sa taong wala ng pag-asa. Kaya po, mahal na kapatid, yamang kayo po ipinahintulot ng Ama na magkaroon ng karamdaman, subalit hindi ito ibig sabihin pinarurusahan po kayo. Nais lamang po na kayo'y kumilala sa Kanya sapagkat tayo'y mahal na mahal niya. Buhay po ba ang Diyos?
At ang susunod pong magbabahagi o aawit, tatawan ko po ang kapatid na Gloria Binuya para sa kanyang pag-awit. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi po kami magkatugma nung pianista kasi masyado mataas. Kailangan po talaga puro pababa, no? Okay po, bahala na po kung hanggang saan abutin yung aming awit ni kapatid sapagkat talaga pong pagtayo dito, walang praktisan, walang basta on the spot kakanta. Para po sa inyong lahat, sa mga ama, dahil kahapon po yung Father's Day, pinagdiwang po, Kaya po, sabi ko naalala ko yung aking yumaong ama. At siyempre po yung aking kabiyak. Bagamat na sila'y wala na rito, sabi nga sa aking kaibuturan ng aking puso, sila yung aking pinararangalan. Unang-una, ang dakilang ama na dapat natin talagang papurihan at parangalan. Pangalawa lamang yung pong ating mga mahal sa buhay, katulad po ng ating ama, ating kabiyak. Kaya sa inyo pong lahat, inahado ko po ang awit na ito. Katulad ng sinabi ko, hindi ko po alam kung hanggang saan aabutin ng kantanare. Para po sa mga kapatid natin na nasa ibang bansa, sa Tita Lenny Adraisa, sa ating pong kapatid na nasa Dubai, Tita Irene, Tito Jess, Tito Dante, Tito Au, sa ating mga kapatid sa Japan, kay Tita Peli, si Emily Miranda, sa ating mga kapatid na si Catherine Chico Lee, at si Abby na nasa anak ni Mother Marisa. Nais kong mabuhay sa haba ng panahon. Kung ito'y lilipas na ika'y kapiling ko, ang aking buhay, ang aking buhay sa'yo'y ibibigay. Tangi kong panalangin ay ang pagsamo ko kailan may di magmamahaliw
ang apoy sa puso ko, ang aking buhay. Ang aking buhay sa'yo ibibigay. Kung tayo'y magwawalay, ako'y mabibigo, hindi na nanaisin pa ituloy ang buhay ko, ang aking buhay, ang aking buhay sa'yo ibibigay. Ibig kong malaman mo hanggang sa dulo ng mundo, ang pangarap ko'y sa'yo. Habang may buhay, habang may buhay, hanggat ang dugo ko ay dumadaloy, sa'yo lamang iaalay ang aking buhay, ang aking buhay sa'yo ibibigay. O Ama, nasan ka man sa sandaling ito, batid ko ikaw ang may nakatunghay sa dakong ito, ang aking buhay, ang aking buhay, ika'y gumagabay. Pag-ibig mo ang aking taglay, kaya't may kalakasan ang iyong Espiritong banal, sa'kin ay gumagabay, katatagan ng tangi mong alay. Kaya't ako ngayon'y lumalaban, anumang pagsubok dumarating sa aking buhay, sa aking buhay, hanggat ang dugo ko ay dumadaloy, sa'yo lamang iaalay ang aking buhay, ang aking buhay, hanggat ang dugo ko ay dumadaloy, sa'yo lamang iaalay ang aking buhay, ang aking buhay sa'yo ibibigay. Amen po ba? Saan nga po ba natin ibibigay yung ating buhay? Di siyempre po, doon sa nagkaloob ng ating buhay. Yan po ang talagang dapat nating, sabi nga, dapat po natin paghandaan sa ating buhay. Katulad din po ako nung iba dyan na talaga namang po, yun. Siyempre, maging makatotohanan tayo, yun naman po talaga ang totoo. Na wala namang nakakasiguro sa ating lahat kung bukas makalaway, buhay pa tayo eh. Subalit, sabi nga, sa ating pananalangin at pagdarasal, lagi natin sinasabi, hingi tayo ng kaukulang dugtong ekstensyon ng ating buhay. Bakit? Unang-una, sa ating mga mahal sa buhay, sa mga anak natin na hindi pa handa, masasabi po natin tayo, bilang nakakilala sa ating Panginoon, meron na tayong taglay na katatagan na bahagi ng Espiritong Banal. Subalit, ito po'y aminin natin,
dumarating yung ating panghihina eh. Kung minsan, di po ba? Ano pa po kaya yung mga iiwan natin sa ating mga anak na sadyang walang pakilala sa Panginoon na tayo, mayroon na tayo, may ipinula na ang Diyos. Subalit kung minsan, inaabot natin ng hihina. Ano pa kaya sila na wala? Subalit ang sabi nga ng Panginoon, siya ay pag-ibig, siya ay Diyos ng pag-ibig. Sa Kanya nagmumula ang lahat, kaya't siya ang magsisilid sa inyo ng katatagan upang ating malabanan ang pagsubok natin sa ating buhay. Sapagkat akin pong naaalala ang aking yumaong ama, dahil Father's Day kahapon, nais ko pong awitin sa inyo yung awit na iniwan ng aking ama sa dakong ito, sa lugar na ito na aking tinatatayuan. Ito po, alam niyo po yung kanta na to eh. Ang totoo, hindi ko po alam ito. Naririnig ko nung araw. Subalit, noong pong, yung aking ama nga po, nung araw na yun siya ibabawian ng buhay. Dito niya inawit yung kanta na yun. Naalala ko tuloy. Inawit to ng isang pangkaraniwang may bahay. Kinumpose ito na pinaawit naman kay Rico J. Puno. Isang awit na makabuluhan. Hinanda ko sa aking yumaong ama ang awit na ito. Bagamat wala ka na, naaalala pa rin kita. Katawan lupa mo lamang ang namatay. Subalit alam ko ang iyong espiritu buhay na sa tuwi na nakasubaybay, alam ko, kasama ang aking kabiyak ng pusong minamahal. Kaisa namin kayo sa pananalangin. Maraming beses kapag ako'y nalulumbay. Alam ko, kasama kita, Ama, ang aking kabiyak ng puso sapagkat maraming beses, sabi ko nga, kapag ikaw balo, talagang napakahirap. Subalit, pinararamdam sa akin ng Panginoon, na wala man kayo sa aking buhay, kasama ko kayo. Sa aking mga panaginip, lagi ko kayong napapaginipan, lagi kayong magkasama, ikaw ama, at ang aking asawa. Saan ka man naroroon, kayong dalawa, alam ko, sa silid na kahiinam, kasama ng Espiritong Banal, ang inyong kaluluwa ay nahihimlay. Para sa inyo pong lahat, inyo pong namnamin ang mensahe ng awit na ito na kung kayo man ay nawawalan ng pag-asa sa buhay, lumaban lang tayo sapagkat ang Diyos ay buhay kasama natin, kailanman sa ating buhay ay hindi nawawalay. Kung minsan hinahayaan na tayo tila baga wala ng pag-asa sa buhay, kailangan natin pagdaanan ang hirap, ang sakit, ang nag-iisa ka, nalulumbay, namimighati. Kanya-kanya tayo ng pasanin sa buhay, mga kapatid. Ang pasanin ng iyong kapwa, ang pasanin mo, hindi mo maaring ilipat ang krus na pasan-pasan mo at ibigay sa kapwa mo tao at sabihin mong, kay bigat ng dala ko, sa iyo na lang ito, kapatid ko. Sapagkat anumang bagay na di natin kakayanin sa ating buhay, hindi ipagkakaloob ng ating Ama. Pagkat ayaw niya na ikaw, na anak niya'y sadyang mabigatan. Subalit mga kapatid ko, kailangan po nating dumaan sa proseso. May proseso tayong pagdadaanan upang higit nating maramdaman na ang Diyos ay buhay sa ating buhay. Siya ay mahiwaga, siya ay mahimala. May magagawa siya, kapatid, sa buhay mo, sa oras ng iyong pangangailangan. Narito po ang awit ng aking ama. Pakinggan niyo po. Sa Diyos buhat ang pag-ibig, banal at handang magtiis sa buhay kung mayroong ligali.
Sana sa kanya'y lumapit, tumawag ka, at ika'y bubuksan. Humingi ka at ika'y bibigyan. Tayo'y laging dumalangin upang grasya niya'y kamtin, patnubay niya ay ating hilingin. Ngayon, magpahanggang libing. Kapatid kong minamahal, batid kong sa sandaling ito, mabigat na pasanin ang daladala mo, katulad rin ng sa akin, mahal ko. Subalit hindi ako nawala ng pag-asa, patuloy at patuloy na lumaban ako, pagkat batid kong may Diyos na buhay na kasama ako. Kung kaya naman, mahal ko, pagtibayin mo ang puso mo, huwag kang mawala ng pag-asa, pagkat ang may buhay kailanman sa buhay mo. Kay rami ng pagsubok mo, may sakit ka't karamdaman sa sandaling ito, pakiwari mo'y wala ng kagalingan. Subalit hindi, mahal ko, sinusubukan lamang ng amang pananampalataya mo, kung hanggang saan ang pananalig mo at pagiging tapat mo sa ama ko. Kapatid, lumabang ka, lumabang ka, lumaban ka, pagkat pag-asa, liwanag, katatagan at kalakasan ang handog ng Ama sa iyo. Sa buhay kung mayroong ligali, sana sa kanya'y lumapit, tumawag ka, at ika'y bubuksan. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Tayo'y laging dumalangin upang grasya niya'y kamtin, patnubay niya ay ating hilingin. Ngayon, magpahanggang libing. Ngayon, magpahanggang libing. Maraming salamat po sa inyo lahat, sa inyo pong lahat na pinadadamahan ng Panginoon sa pamamagitan ng mga awitin na kung tumatayo yung ating mga kapatid rito, sabi nga hindi pagandahan ng boses yan, kundi kung papaano mong ninamnam yung nilalaman ng awit, sigurado po may naramdaman kayo sa puso ninyo. Kaya sa inyo pong lahat, maraming salamat. Mahal na mahal po kayo ng ating Panginoon. Huwag tayong mawala ng pag-asa sa ating buhay sapagkat siya ay kumikilos nang hindi natin namamalayan.
kung papaano pong sa aking buhay, ito po ay tunay na kaganapan. Maraming salamat po. Buhay po ba ang Diyos? Amen. Napakabuti po ng Ama, no? Nadama niyo po ba yung awitin ng ating kapatid? Sa buhay po natin, napakasarap pong mabuhay na ang dakilang Ama ang ating kapiling sapagkat hindi niya tayo iiwan, sapagkat kailan may hindi tayo bibitawan. Sa oras ng kagipitan, siya laging nariyan. At sa oras ng kalumbayan, tawagin mo lamang siya, tunay mong matatanggap ang kagalakan. Muli po, maraming salamat po, mahal na kapatid. At ang susunod na magbabahagi, ating pong tawagan ang kapatid na Emma ng Tondo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi ko po expected na magbabahagi ako, subalit talagang kay buti po ng Ama, bigla po niya dinatal sa isip ko, bakit po nung nagpupure ko, may naisip po ako sa sarili ko. Alam niyo po ba, gusto ko lang pong magpasalamat sa mahal na Apo Kunching. Sa mahal na Apo Kunching ang kinulugdan ng Banal na Espiritu. Sapagkat, totong sa pagpapakasakit niya po, may nakamtam na po kami sa lugar namin. Kung saan manak-anak po, ay may mga pagsubok na dumarating. Lalo po sa mga nagkakasakit. Alam niyo po kay hiwaga ng Ama, hindi niya po kami pinababayaan. Ano man pong sakit na dumadating sa aming mga kasama, lubos po kaming nagtitibay. Dahil po, kung nanamnamin lang po ng bawat isa ang mga banal na salita na iniluluwal po ng mahal na Apo, hindi man po niya tayo nahahawakan para pong may kagalingan na. Alam niyo po ba, ang huli ko pong na-experience sa nagkasakit sa lugar namin, ay nung last po namin dalhin itong kapatid po, kapatid na Inday. Nung gabi pong yon, nagmensahe po sa akin ang mahal na Apo na dali na po siya talaga dapat sa doktor, ipa-dextrose. Pero humingi pa po ako ng isang sa mahal na Apo na, pwede po ba Apo, bago po dalhin sa ospital, painumin ko po kaya muna uli ng tubig na may asukal. Subalit, sabi po ng mahal na Apo, sige po kapatid, gawin niyo po kung ano pong iniisip niyo. Tapos binasbasan po ako ng mahal na Apo sa pamamagitan po ng cellphone. Nung magdamag na yon, hindi po talaga siya sumuka na para pong ipinakita niya sa amin na kahit malayo po kami sa banal na espiritu sa lugar na ito, pag po kami ay tumawag sa kanya, ang pandama po namin, katabing-katabi po namin siya. Nang painumin na po namin siya ng tubig na may asukal, nagalak po kami, wala na pong pagsuka. Subalit nung umaga, bigla po kaming naggayakan papunta rito. Gusto ko po makita siya ng mahal na Apo. Hindi na po talaga ako sasama nun eh. Ang bala ko pong isama nun, yung kanya pong anak. Yung anak po niya lalaki. Alam niyo po ba, nung nadala na po namin siya dito, kung makikita niyo lang po ang nangyari sa kanya, nawalan po siya ng malay dito, nakatitig po sa kanya yung anak niya. Andito po siya nakatayo, nawala siya ng malay. Ganun po pala ang tao, napakabigat pagka bumigay po ang katawan. Subalit hindi po ako kinabahan, yan po ang katotohanan. Alam po yan ng babathalang awa. Sa mahal na Apo po ako nakatingin. Ipinakita niya po sa amin ang hiwaga, kung paano po siya nagkamalay.
Lalo po yung anak niya, talaga pong nagtibay, nanalig po yung anak niya. Sabi ko sa inyo, sa mahal na apo lang, gagaling ang nanay ko. Subalit talagang kailangan po niya madextrosan. Yun naman po pala ibinibigay ng banal na espiritu eh. Pag kailangan po dalhin sa ospital, pinadala po siya ng mahal na apo. Subalit, talaga pong mahiwaga siya. Ilang ospital na pong matitindi ang pinuntahan niya, pero ito pa rin po siya. Dito pa rin po siya pumunta sa lugar na ito. Kaya parang ipinakikita po sa lugar namin na kahit ano ang gawin nyo, 10 doktor man ang ibigay sa inyo, kahit dugo, ihi o ano paman, sa banal na salita lang ng mahal na apo, panaligan nyo lamang po, totoong gagaling kayo. Mahal na po, maraming salamat po sa pagpapakasakit nyo sa amin. Tunay pong kahihiwaga ng mga banal na salita mo. Hindi nyo po kami pinababayaan. Salamat po. Amen. Lagi ko pong sinasambit, napakapalad po natin. Sobrang mapalad po tayo sapagkat may isang pinili, ginamit, at binabawaan ng Banal na Espiritu. Walang dilit iba kundi ang ating mahal na Apo Conching na sa ating gumagabay at pumapatnubay sa bawat oras ng ating buhay. At abang wala pa po ating minamahal na Apo Conching, nais ko po tawagin ang ating kapatid na Mirna upang mag-aalay ng awitin. Purihin at dakilain ng Ama. Salamat po. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Salamat po sa inyong lahat. Malapit na pong lumabas ang ating pinananabikan. Hindi na po ako magbabahagi, kundi nais ko lamang pong iwanan ng katagang ito. Pinaka-the best po talaga nangyari sa buhay natin nang makilala natin ang Panginoon. Amen? Nang ibigay sa atin ang Panginoon ng ating mga magulang. Sabi nga ng kapatid na guro, ang ating mga magulang, subalit higit sa lahat, ang ating Panginoong Diyos, ang ating pasalamatan at parangalan. Siya ang the best thing. Siya ang the best sa lahat. Di po ba mga kapatid? Kung paano binigay sa atin ng Panginoon ang kanyang kinalugdan bilang minamahal nating Apo Conching, kung kaya't araw-araw tayo'y nabubusog. Kapatid, I've had my share of my life's ups and downs, but fate's been kind. My downs are now few. I guess you could say that I've been lucky. And I guess you could say it's all because of Him. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, you'll be there between each time that I'm sad and happy. 'Cause Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, there have been times when my life seems so hard, but always somehow
Yes, I pass it through. 'Cause for every moment that I spent hurting, there was a moment spent loving you. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, you'll be there between each time that I'm sad and happy. 'Cause Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Thank you, Lord. Salamat po. Maraming salamat po.